ka doon at dumumi. Bawal din umihi at dumumi sa silungan ng mga tao, lilim ng mga tao. Kaya silungan ng magsasaka, huwag kang ihi doon. O kaya mga waiting shed. O kaya ay daanan ng mga tao, huwag kang iihi at dudumi dyan. Kasi isusumpa ka talaga ng mga tao pag dyan ka umihi. Okay, ano pa yung bawal na ihian ito? Payong sa inyo. Alam nyo, pag nasa kagubatan ka, sa mga lugar na probinsya, di ba sa probinsya may mga kakahuyan dyan? Hindi katulad ng city, halos wala ka na makikita kakahuyan dyan. Sa mga probinsya, kapag tayo naglalakbay, may mga bagay na dapat ninyo malaman. At kung iihi ka, dudumi ka sa mga lugar na sa kagubatan, na lupa ng mga tao, iwasan mong umihi at dumumi sa mga butas. Dahil mayroong sahaba na namatay sa mga butas. Alam niyo yung sahaba na yan? Isa siya sa leader sa Madina. Kung hindi ako nagkakamali, si Sa'ad bin Ubadah o si Ubadah bin Sa'ad. Doon sa dalawa lang. Isa siya sa leader sa Madina. Kasi dalawa kasi ang leader ng Madina para yung Sa'ad. So, ano lang ang kinamatay niya? Umihi lang siya sa butas. Sa mga kagubatan. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam mahigpit niya ipinagbawal sa atin na umihi sa mga butas na hindi natin binutasan na yung mga nagbutas ng pusa. Kasi maaaring, kasi yan ay pinamamahayan ng jinn, pinamamahayan ng mga hayop. At alam natin ang jinn pwedeng magkatawang ahas, pwedeng magkatawang daga, kaya pwede sila makapagiganti sa atin. Kaya naman itong mga non-Muslim, at ito yung nasalayan ko noon, na kapag papasok sa kagubatan, ang sinasabi nila, tabi-tabi po. Tama ba ako? Which is hindi yun ang tamang aral ng Islam. Buti pa yung Christian, may alam siya, pero yun lang, hindi ganun yung dua. Na tabi-tabi po. Ang tamang dua, kapag tayo po ay papasok sa mga kagubatan at hindi tayo mapinsala at magawa ng hindi maganda ng mga nilalang dyan, sinulakalan ng dua. A'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ito yung isa sa dua. O Allah, ito anong sabihin mo? A'udhu bi kalimatillah. Ako ay nagpapakup-kup sa salita ng Allah na ganap mula sa kasamaan ng lahat ng nilikha. So, ibig sabihin, ito ay pangangalagaan ka ng Allah. Naintindihan? Pangangalagaan ka ng Allah. At isa pa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Pwede nating idua yan. Kung magbasa ka ng ayatul kursi, para hindi ka nila magawa ng hindi maganda. Kaya iwasan natin yan kasi nga, yung sahaba na yun, binalitaan pa ng Allah ng paraiso. Pero yun lang ang kinamatay niya, na umihi lang sa butas. Kaya maingat tayo sa sa labas na yan. Okay.